Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan itong umainit na usapin tungkol sa PhilHealth. Kasi po marami pong nagpapakalat ng fake news at nananakot sa mga miyembro ng PhilHealth na kung saan sinasabi nila saan na mapupunta ang inyong kontribusyon. Hihinto na ang operasyon ng PhilHealth dahil gawa ng mga ilang senador dyan na nagngangaw-ngaw na nagbabalita ng fake news. May pakiusap nga yung dalawang mambabatas na tigilan nyo na ang inyong pagsisinungaling. No? Kahapon po may ginawang hearing dyan sa Good Government and Public Accountability na ang chairman ay si Representative Joel Chua. Nandun po mga kababayan yung ilang mga executives ng PhilHealth at meron pong nagsalita na sinasabi na kaya lang mag-operate ng normal, maserbisyuhan ang kanilang mga members sa taong 2025 maski na walang subsidiya o budget na ipinagkaloob sa kanila. Dahil nga sa laki ng kanilang pondo. Meron pa silang operational cost na napakalaki aside doon sa 600 billion reserve funds. At dyan din po makikita natin, may papakita po tayo sa inyong mga listahan na kung saan naka-list out yung halaga at mga item na kanilang gagastusin sa kanilang anniversary, sa kanilang 30th anniversary na kung saan sinasabi po ni Dr. Tony Leachon na yun daw po ay pang Christmas celebration nila. Pero dinibang po siya dyan at sinasabi yung halagang 137,766,032 pesos ay gagamitin sa 30th anniversary ng PhilHealth. Biruin nyo, sasabihin nyo wala kayong pondo, gagamitin kayo ng mga mambabatas tulad ni Bato, ni Aimee, ni Go, ni Hontiveros, kung ano-anong pinagsasabi na unconstitutional ang ginawa ng BICAM, dapat ponduhan pa rin yan maski na merong reserve fund o malaki ang reserve fund kasi ayun ay naaayon sa batas. Pero dinibang po sila dyan pagdating sa batas. Si mismong Senate President ang nagsabi, dinibang niya po yan. Pero itong si Bato, ginagamit niya itong PhilHealth at yung issue sa AKAP para po mag-ingay siya, mapansin siya ng taong bayan. Pero dibang po sila. Yung mga sinungaling, pinakikiusapan na nga po ng mga ilang mambabatas na itigil na ninyo ang inyong kasinungalingan. At ang mismong PhilHealth ang nagpatunay na kaya nilang isustain ang operational cost ng PhilHealth at maserbisyohan ng tama ang PhilHealth members. Meron pa nga silang gagawin base dito sa isang article, di ba? Kasalanan po ito ng ilang mga mambabatas. Bakit ngayon na isa lang ang PhilHealth sa Good Government and Public Accountability hearing? Kung meron ditong makokontempt, meron ditong matatanggal na PhilHealth officials, tulad nga po ng sinasabi ni Congressman Kong Hun, kung hindi nyo kaya ang trabaho ninyo, hindi nyo magampanan ng tama ang trabaho ninyo, magsilayas kayo dyan. I agree, mga kababayan, no? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganoon din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. At ganoon din po, ako po'y lubos na nagpapasalamat sa lahat ng tumutulong, sumusuporta at sumusubaybay sa ating channel. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces like the Dutertes and their minions and to the anti-Marcoses. So eto po mga kababayan, balikan lang natin itong sinabi ni Bato kasi dito po itong mga to, tulad ni Bato, si Aimee, si Hontiveros, si Go at yung ilang pa na sinasabing hindi pinondohan ng PhilHealth, walang subsidiya, pero sa AKAP at AICS 61 billion. Ayan po, ulit-ulitin lang natin yung quote card ng politiko. 0 for PhilHealth but 61 billion for AKAP and AICS. Kasi sa PhilHealth, hindi ka magkakautang loob sa politiko, pero sa AKAP at AICS, magpapasalamat ka sa politiko.
Very useful ito this coming election. O yan po, ini-insinuate ni Bato na, oy, mag-ingay kayo, balahurain nyo ang administrasyong ito kasi kinausap na nga ni Martin at ni Presidente ang mga mambabatas na ito ang gawin ninyo. Yan ang sabi ni Pusit. 2 tao lang ang kumokontrol sa pondo ng bayan. O ayan. Kaya itong si Bato, ginagamit niya ang PhilHealth, ginagamit niya ang AKAP at yung mga iba pang programa ng DSWD para mapansin siya. Kasi re-electionist siya eh. Kaya sabi niya, very useful ito this coming election. Bakit? Kasi nga, di ba, pinakita natin sa inyo yung mga tarpaulin na kung saan gamit na gamit nila ang tupad at AICS na programa ng pamalaan. Di po ba? O kaya, very useful ito this coming election. Pero ito sa mga tinuran ni Bato, sa mga sinabi niyang ganito at ni Amy, ni Hontiveros, si Bongo at ilang pang mga senador na nagrereklamo dyan, nakita ngayon ng good government and House, sa House, public accountability na dapat tanungin na ang mga ehekutibo ng PhilHealth. O ayun, nasalang sila. Tiyak gisa sila. 8 oras po yun mga kababayan, di po natin natapos due to time constraint. Ngayon, dahil sa kanila, malamang may mapapagalitan, may mabubukalkal. Ano ang ginagawa nyo sa pondo ninyo? 600 billion reserve fund. Bakit hindi nyo yang gamitin sa inyong mga miyembro? O, di ba? Ito po, sa balita ng PhilHealth, dahil kay Bato at sa mga kasamahan niyang sobrang maingay, mabubusisi ngayon, it's about time mabusisi ang PhilHealth. Ang laking anomalya ang nagagawa sa PhilHealth dahil sa kagaguhan, mismanagement, sa kapalpakan, dahil sa mga maling mga ehekutibong nandyan. Dahil nga bilyong-bilyong piso, siyempre kumikinang po na pera yan. Biruin nyo, ang lalaki na ng mga bonuses ninyo, yung mga nakukuha nyong benefits, magkano lang ang siniservisyo nyo sa mga members. Di ba? May mga contribution yan eh. Yung mga members eh. Kasi may mga yung mga plan nila. O, plan A, plan B, plan C, ganun eh. Kung ano yung nakuha nilang premium. Di po ba? O. Pero ano ang sinabi ng PhilHealth Management sa Inquirer? Ito, naisama na natin ito eh dati. Re-remind lang natin kayo. PhilHealth assures benefits to continue even without 2025 subsidy. So Bato, anong problema ninyo? Hontiveros, anong problema ninyo? May problema ka sa batas sa United Healthcare? Didemanda mo. I-challenge mo sa Supreme Court. Di po ba? Hindi yung bigay kayo ng bigay ng pera, bilyong piso, pero hindi nagagamit ng tama. Bigay kayo ng bigay ng pondo, tulong kayo ng tulong, no? Pero hindi nagsiservisyo ng tama. Sinong nakikinabang? So anong pinagkaiba niyan, Hontiveros, kay Pusit? Na hindi niya nga may paliwanag yung kanyang CIF, saan niya ginastos, tapos bibigyan mo pa rin ng bilyong piso. So di ba, ulitin ko, ikaw Hontiveros, double standard ka rin. Di ba? Dapat objectivity. Hindi porket galing ka dyan dati, ganito, wag mong ipangalandakan yung UHC, yung United Healthcare law, na hindi, dapat kasi may batas, dapat pondohan eh. Alamin mo muna. Di ba? Sino ba gumawa ng batas? It is subject for amendment, subject for interpretation. Only Supreme Court will do that. Di ba? Ano sabi ni Escudero? Lawyer yun, alam niya. Bakit siya nag-agree na huwag pondohan yun? Di ba? Kung lawyer, alam niya, mababiolate niya kung ano man yung batas na nasasaad tungkol sa PhilHealth, di sana sinabi niya, huwag, pondohan natin. Hindi, umayon siya eh. So, he knows what he's doing. And he knows what he's saying. So, saan ka? Kay Escudero o kay Hontiveros? Di kay Escudero ako. Alam niya ang batas. Di ba? Sabi ng PhilHealth officials, they assure benefits to continue even without 2025 subsidy. Bakit niya nasabi yan? Bakit ba to nasabi ito ng isang executive ng PhilHealth na pwedeng mag-continue pa? Ina-assure niya, assures, benefits to continue even without 2025 subsidy. So anong nyo?
Anong hinahanas ninyo? So therefore, kayo ang namumulitika in aid of your re-election. Si Hontiveros, namumulitika para lang mapansin siya. O baka naman mga lobbyist kayo ng PhilHealth. Di ba? Lobbyist ba kayo ng PhilHealth? Anong nakukuha nyong benepisyo pag lobbyist kayo? Di ba? O may hawak kayong lobbyist, so alam na. Di ba? The PhilHealth on Monday committed to continue providing health benefits for Filipinos nationwide, assuring the public that it has enough funds to do so. PhilHealth made the pronouncement after the bicameral conference committee decided to completely cut its 74.31 billion subsidy for 2025 down to zero. According to PhilHealth, the BICAM's decision reflected its wisdom and acknowledged that the committee understood the agency's capacity to continue managing the National Health Insurance Program. Tingnan ninyo, itong PhilHealth tinatanggap lang. No? They also acknowledge the wisdom na iniisip nila, sinasabi ng Senado na kaya nyo yan. Naniniwala kami sa inyo maski na wala kayong pondo galing sa amin. Because you have more funds than us. 74 billion is just katiting ng 600 billion ninyo. That's the reserve fund. And you still have an operational cost, mga kababayan. Diba? Eto, sinasabi nila, tingnan ninyo. Ha? Our financial position is strong and sufficient to sustain our operations with a total of 281 billion in reserves and 150 billion in surplus funds. Ano pag sinabi niyong surplus funds? The word surplus. Sobra-sobra. Umaapaw. As of October 2024 pa lang yan. Wala pa yung November and December na datos. Ha? The state health insurer also barred o sinabi that its investment portfolio, aside from 281 billion reserve funds, they have 150 billion in surplus. Tapos, meron pa silang investment portfolio as of 2024 of November, it reached 489 billion. So, meron kang 489 billion plus you have 281 billion of reserve funds. So, ilan yan? 700 billion pa nga. Diba? Tapos, may surplus kang 150 billion. Ano mo? Ba't ka pa magbibigay ng 74 billion? Care to explain, Hontiveros? So, anong pinagkaiba mo doon sa mga taong gustong magbigay ng pondo kay Pusit ng 2 billion? If she cannot even explain saan niya pinunta, ginastos yung CIF niya. Pagdating sa PhilHealth, pikit mata ka, double standard ka. Kaya hindi ka titatiwala Di ba? PhilHealth then vowed to better provide reasons for the provision of government subsidies. We are deeply aware of the impact healthcare costs have on Filipino families. And we remain dedicated to enhancing our benefits packages and reducing out-of-pocket expenses so that every patient feels the security of their health insurance. Initially allocated 74.31 billion in subsidy, the amount was reduced by Senate by 64 and then down to zero. Wala na. Even the President defended it. Kasi nga sa sobrang dami ng surplus Tapos, mismanagement sa kapalpakan nila. Di ba? Paano bibigyan ng pera yan? Aside sa umaapaw, sabi nila, surplus They have a surplus of 150 billion. Tapos yung umaapaw na nga, bibigyan mo pa rin? Kawawa naman yung hindi umaapaw, yung talagang wala. Di ba? Now, eto pa ang sabi ng DOH, mga kababayan. Papatunayan lang nila na meron talagang surplus na 150 billion. GMA. DOH, PhilHealth still has 150 billion even with no subsidy in 2025. Tingnan ninyo. Mismong PhilHealth na ito Herbosa, who sits as chairperson of the PhilHealth Board of Directors, so siya pala explained that the subsidy for indirect contributions amount to 5,000. If there are 16 million indirect members, he said PhilHealth has more than enough
from its 150 billion surplus to pay for the 80 billion subsidy next year. And doon itong mga indirect members, ito po yung mga PWD, yung mga hindi nanguha ng mga premium. Yan po yan indirect Alam ni Herbosa, DOH Secretary, siya ang nakaubong chairman ng PhilHealth. Ba't di siya nagre-reklamo? Sa 2024, 63% lang po ang utilization ng pera na inallocate ng para sa PhilHealth. 63% pa lang pala Tapos bibigyan pa kayo ulit ng 74? Gamitin nyo muna. Saan nyo pupunta yung 37%? How much is that? Diba? Mababa yun. Diba? Kung sa atin, lagpak yun. 63%, ibig sabihin nun, nagkaroon sila ng surplus of 150 billion. O, kita ninyo? Nagkaroon sila ng surplus na 150 billion. Magkano ang pondo nila dyan? Diba? Mismong inamin na ng DOH Secretary na nakaupong chairman chairperson ng PhilHealth Directors. Kita ninyo, mas marami pa yung natira 150 billion kaysa hiningi natin na 74. Di ba? Present ko sa Kongreso ay 74 billion subsidy for indirect contributors. Kayang-kayang bayaran ng PhilHealth yung 74 billion dahil may sobra pa from last year. Tapos hihingi kayo? Di ba? May sobra pa pala na 150 billion. So, pag yung sobra na yon, saan nyo gagamitin yung 74 billion? So, tama naman pala talaga. Di ba? Nakakahiya naman kayo. Eto pa, ang sabi naman ni Grace po the decision to cut PhilHealth subsidy stems from its 600 billion reserve funds as disclosed by Senator Grace po. Following the Universal Healthcare Act, Hontiveros, makinig ka. Yung sinasabi mong Universal Healthcare Act, yung UHC. The DOH said that PhilHealth has already secured a reserve fund of over 280 billion, which is good for 2 years worth of benefit and other operating expenses. Hontiveros, so tama ako. Double standard ka. Nagbabanggit ka ng isang act o isang batas na hindi mo naintindihan kung ano nilalaman. Kasi sabi niya, meron daw excess o wala, puno. Dapat ponduhan kasi yun ang nasasaad sa United Healthcare Act. Ayan mismong DOH na nagsabi, na-secure na nila yung reserve fund of over 280 billion. Tapos bibigyan mo ulit? Diba? Kaya tama ako mga kababayan double standard si Hontiveros. Si Pusit, ayaw niyang dagdagan. Pero pagdating sa PhilHealth, ano ang meron na nakukuha mo sa PhilHealth? Kaya sabi ko sa inyo tao ka ba ng lobbyist ng PhilHealth? Ayun. Huling-huli ang mga kasinungalingan. Mali po yung sinasabi ng mga kumokontra na walang budget ang PhilHealth. Yun? Meron po. Napakalaki po ang i-approve na budget ng board ng PhilHealth. 284 billion po ang budget for 2025. Ang nawala po ay government subsidy. Sabi ni Herbosa, mga gonggong. Ano po ba yung subsidy? It is a grant. It is an aid. Diba? Yun lang ang tinanggal. Pero sabi ni Herbosa sa mismong bibig niya, meron pong pondo ang PhilHealth. Yung mga sinasabi ng mga kumokontra ay kasinungalingan. Meron po, napakalaki po ang i-approve na budget ng board ng PhilHealth. In-approve ng board ng PhilHealth 284 billion po. Ayan. Kamali pa yata ako. Sabi ko 280 lang. 284. May budget aprobado ng board ng PhilHealth kasi nakuha na nila Ayon sa Universal Healthcare, you have to fund it for 2 years. So magkano? 280. Ang inapprove ng board, 284. May surplus pang 4 billion? Nakita nyo? So sino yung kumokontra? Sino yung mga sinungaling? Si Bato, sinungaling.
Hontiveros, double standard. Jaime Marcos, Bongo, sino pa? Oh, kita ninyo? Ang nawala po ay government subsidy. Yan ang hindi sinasabi sa inyo eh. No? Subsidiya, it is a grant, it is an aid, tulong. Huli kayo. Mga sinungaling, ha? Despite the looming subsidy removal, PhilHealth has assured the public of its sufficient funds to support beneficiaries. O, kawawa kayo. Diba? Meanwhile, the DOH, which is PhilHealth Supervising Agency, affirmed that services will remain uninterrupted. O, ayan. No? O ngayon, iimbestigahan daw ni JB Ejercito yung sinasabi nilang baka nag-violate ng United Healthcare Act. E di imbestigahan mo. Diba? Ang laki pala. Base sa Universal Healthcare Act, dapat ponduhan mo yan ng 2 years. O nakuha na daw eh. Sumobra pa, 280 for 2 years. Tapos sabi nila, board ng PhilHealth, we approve the budget 284. Oh, ba't ko pa bibigyan ng subsidiya? Diba? Naglagay lang doon si Herbosa ng 74 billion during yung sa kanyang proposal. Oh, inapprove naman ng House of Representatives, pero pagdating sa BICAM, nakita, oy ganito, ang dami yung pera. Drop na yung subsidiya na yan. Tapos, so sino-sinungaling? Ha? Bato! Halatang halata ka, bato! O yan o. Ang basihan natin yung sinabi ni Herbosa. Siya ang nakaupong chairperson ng PhilHealth Board eh. O diba? Ba't hindi nyo, bago kayo kasi magsalita, ha? Lalo ka na bato, ikaw Hontiveros, ikaw Bongo at Jaime Marcos at yung iba pa, do your diligent research. Hindi porkit nasasad sa United Healthcare Act na ganito-ganito, eh, bigay na lang ng bigay. Mag-research muna. Ayun ang sabi ni Herbosa, oh. Naponduhan na po yung UHC Act for 2 years. 280 billion nga po eh. Sobra eh. Oh, ang inapprove ng board na pondo ng PhilHealth for 2025 is 284. Nakakahiya po kayo. Ay, ano na. Oh. Tapos, itong mga PhilHealth na to, mag-a-anniversary pa. Oh, di ibig sabihin, ang dami nyong kwarta, surplus nga kayo eh. Di ba? May 280 billion surplus kayo, may 150 billion pa kayong operational cost, ha? Yung sinasabi natin kanina. Tapos, meron kayong investment portfolio na 489 billion na ang nakukuha niya. Di ba? Billion, hindi po milyon ang pera ng PhilHealth. Ngayon, dahil sa dami nilang perang bilyon, gagastos po sila ng milyon para sa anniversary nila. Their 30th anniversary. Pero sabi ni Dr. Tony Leachon, sabi niya nung una, para daw yun sa Christmas party. Christmas party or anniversary, we will spend million in pesos? That's ridiculous. That's absurd, mga kababayan. Insensitive kayo. No? Wala akong pakialam kung nationwide yung anniversary ninyo. You can just celebrate your anniversary by just mag-post na lang kayo ng banner tulad ng sinasabi ko. Sabi nyo dyan, sa labas na opisina nyo, Happy 30th Anniversary. O mag-recycle na lang kayo ng mga banner nyo, tapalan nyo na lang yung 30 para makita naman ng tao how prudent you are. Ha? How prudent. Oy, ni-recycle lang. Oy, bakit? Mas tipid naman yan. That's what you are prudent for. Ayaw kong gumastos ng ilang libong piso, meron naman na kami dati. Palitan ko lang naman. The same lang naman ng message. Tapos, pagawa lang kayo ng giveaways dyan. Ilang mga tumblers lang, may pupunta, ito po. Pag wala na, wala na. Why do you have to spend 137 million pesos? Tignan nyo mga kababayan, pakita ko sa inyo, ha? Ayan po, courtesy of our friends, pinadala po sa akin ito. Ito po yung breakdown. Ha? Yan yung breakdown ng mga items na ilalagay nila sa kanilang anniversary. 137,776,032 pesos. Unang-una, coffee table book. Why do you need a coffee table book? For what? Pag nag-aantay, gustong magbasa ng maglagay ng coffee table, tumingin about PhilHealth? Wag na! Flyers na lang! Diba? O, special newspaper, feature in national brochure. Biruin nyo ha, yung copy book table nila, 3.5 million. Yung ibabalita sa mga newspaper, 6.8 million. Building display. Naku puta, puro milyon-milyon ito mga kababayan. Makatarungan ba yan mga kababayan? Is that justifiable to have that?
Di ba? You're talking about millions. Bakit hindi nyo na lang yan ibigay? Coffee table book? Ipiprint nyo sa media? Magpapalagay kayo ng billboard sa EDSA? Gastos yan. Pera ng miyembro yan. Pera ng taong bayan yan. Di ba? O, nakakahiya po kayo, anniversary or Christmas party or what not. No? Hindi na dapat yan. Simple lang. Sinasabi ko sa inyo, paggawa na lang kayo ng banner. Gumamit kayo ng lumang banners ninyo. Kung magbayad man kayo ng 2,500, so be it. That's manageable. Pero you will spend 137 million for that freaking, one of the items is 3.5 million na coffee table book. For what? Social? Kita nyo yung mga miyembro ninyo, nagpapakapagod, mga OFWs, and then you spend their contribution for coffee table book? Come on. Kaya nga sabi nga ni ni Escudero, kapalpakan. And these people sitting on that management level, they don't know their priorities, mga freaking idiot. Pasensya naman po ha. O ano ang sabi ni Drilon? Si former Senator Drilon. Garapalan na. Drilon Islam's PhilHealth's 137 million anniversary budget. Immoral, indecent. Correct. Agree po ako dyan. O ayan, nang sinasabi niya. Ha? Immoral. Ha? Nakakahiya po kayo. This is immoral. This is indecent. Dapat po utusan ng Pangulo ang DBM na reviewin yung corporate budget ng PhilHealth at alisin itong 137 million. Kasi sabi ng PhilHealth, above the board po naman yan, aprobado pa, nandun daw po sa kanilang guidelines. Whatever. Throw away that guidelines. Wala na dapat yan. Sa hirap ba naman ng buhay ngayon, mga kababayan, and then you are throwing away 137 million? Coffee table book? Come on, dude. Ngayon, meron silang pampalubag loob, mga kababayan. Oo. Sabi diyan sa Politico, PhilHealth to lower premium rates to 3.23%, expand coverage by 50%. 3.3% raw daw po, mga kababayan. The Philippine Health Insurance Company committed to the members of the House of Representatives to reduce, babawasan daw po, members' premium contribution rates from 5%, ay, ang laki, to 3.25% and expand hospitalization coverage by 50% next month. Bakit ngayon nyo lang to naisip? Hindi nyo to gagawin kung hindi pa kayo mabubusisi, mapapatawag sa House of Representatives ng Good Government and Public Accountability? Wow, mga hypocrites, talagang hindi nyo alam talaga. Ha? Ito po ang sabi ni PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma Jr. made the commitment during Tuesday briefing diyan po sa committee ni Joel Chua. Amid the decision of the BICAM Conference to remove the government subsidy. Tandaan ninyo, subsidy for indirect contributors next years. During the briefing, House Assistant Majority Leader and Ako Bicol Party List Representative Jill Bungalon sought PhilHealth's assurance that members' contribution will be decreased given the agency's surplus funds. Can we ask the commitment of the President of PhilHealth? Kasi sinasabi nyo po ngayon, which we appreciate, kasi by next month, tataas ng 50%. Tataas ng 50% kung hindi pa natawag itong mga to. So kung 5% ka na, so magiging, premium mo ay 7.5% nung 5% mo. But you fail to fulfill the second mandate. Yung hong mandato ninyo So can you commit na hindi lang kayo nakatuon o nakapokus doon sa benefit expansion? But can you commit also na i-decrease nyo yung premium contribution? Ledesma confirmed PhilHealth's intention to recommend a decrease in contribution, aligning with the pending Senate measure to reduce the rate from 5% to 3.25%. Sabi ni Ledesma, I actually made a commitment to sit down with my team in PhilHealth to recommend for a decrease in the premium contribution. We are fully supporting that reduction and that is a very huge reduction po. Ayan. Sana naman, bakit ngayon lang naisip yan, no? Tulad na sinasabi ko kanina. Siguro kung hindi pa kayo mapapatawag, hindi nyo gagawin ito. Baka magkakamal-kamal lang kayo ng salapi para sa sarili ninyo. Nagtatanong lang po, I'm not accusing. Diba? Diyan sa dami ng kalokohan diyan sa PhilHealth, ang tagal ng issue yan, yung kay Hontiveros pa nga. Pasensya naman, Senatora Hontiveros, na uungkat lang dahil na-tie up ka dati sa PhilHealth. Di po ba, mga kababayan? Hanggang ngayon, dilema pa rin ang dulot ng PhilHealth. Kasi bakit? Gawa ng bilyong-bilyong pondo ang nandyan. Ayaw pa nga nilang ipabalik yung 89.9 billion
na surplus na hindi naman na ginagamit sa National Treasury. Galit na galit sila, pati si Bongo galit na galit, wag daw ibalik dahil pera daw ng taong bayan yun. Pera ng taong bayan, pero hindi nagagamit para sa taong bayan. No, ano na, checkwang Bongo. Anong gagawin? Anong gusto mong gawin ng PhilHealth Management? Ilagay sa kanilang mga bangko? Para lang sa kanila? Pang sarili? Ganun ba? Chekwa? Oh, may iya ka naman, Bongo. Akala ko ba para sa taong bayan ka, Bongo? Bakit hindi mo pwedeng ibalik sa National Treasury? Para magamit naman ng gobyerno. Kaysa naman nakatenggal lang doon na ang interest ay mataas pa ang inflation rate, sabi nga ni Senatora Grace po. Then you have a surplus of 600 billion? May investment portfolio pa sila na billion ang kinikita? So, ibig sabihin, kami lang ang may karapatang may pera dyan? Bakit? May ano ka rin ba? May nakukuha ka rin ba sa PhilHealth, Bongo? Tatanong lang ha. Dami nyo sigurong mga tumatanggap ba kayo ng mga sobre from PhilHealth? O, nasaan na yung pagka-Pilipino ninyo? Bilyong piso ang pinag-uusapan natin. 500 billion peso ang surplus nila, more than that. 600 billion, di ba? Bato, Bongo, Aimee, Hontiveros at ano pa. O nabutata si Hontiveros. Baka daw yung kasi nga batas yan, United Healthcare Act, napondohan na for 2 years, sobra pa. O, at hindi walang budget ang PhilHealth. Sabi ni Herbosa, the Board of Directors ng PhilHealth inapprove ang 284 budget for 2025. Sobra pa eh, di ba? Yung 150 billion, meron pa silang surplus na titira nung 2024 budget. Tapos bibigyan mo pa ng 74 billion subsidy? Hindi na. Sabi niya nga, kayang-kaya naming ponduhan yun eh. Kasi 74 billion lang yung hinihinang niya namin para matugunan yung sa mga indirect contributors. 74 billion, half of 150, may surplus pa rin sila nung 2023. Oh, kaya nga sabi, kaya nilang pondohan ng 2 years. Maski na hindi mo pa sila bigyan ng budget ng 2026 for indirect contributors for that subsidy, kaya pa rin. 150 minus 74, still they have 76 billion. O meron pagdating ng 2026 after that, may natitira pa silang 2 billion. Kita nyo? Kaya confident ang PhilHealth eh, kaya hindi nagre-reklamo eh. O di ba mga kababayan? So ako po, maniniwala ako sa sinabi ni Secretary Herbosa ng DOH kasi siya naka-chairperson dyan eh, sa board ng PhilHealth. Itong sila Bato, nga lang yan, ngaw-ngaw. O ngayon, pinakain kayo ng alikabok dahil kayo po ay mga sinungaling. No? Pahiya kayo kay Herbosa, kaya maraming galit kay Herbosa kasi nadidibang po sila sa kanilang mga fake news. O anong sabi rin ni Drilon? Garapal. Mga insensitive, no? Immoral, indecent, garapal. Yeah, kasi po mga garapata eh. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.